And how to process the canvas using the plastic materials, sir? Right now you are seeing the Green Arts Sustainable Art Materials making process. Ito po yung aming collection system. We partnered with a company named Close Loop, which is a waste management facility. So this is owned by Mr. Joe Parada, and this collaboration is intended solely for the material collection that will be used for a sustainable craft making, handicraft making for the creative industries of Tesla. Okay. So, si Sir Luis Parada, pwede po ba kayo interview regarding dun sa ginagawa nyo pong pagpipress ng mga plastic waste materials po? Ano po ang naging idea or naging inspirasyon para mabuo yun? Actually, banata pa lang ko, talagang environmentalist na. And yan, matagal ng mga gamit na hindi ko maitapon-tapon kasi para sa akin, hindi naman yan basura. And potential materials yan. And then, the idea is coming from Gilbert na we could use the said materials, may preparation lang, and then to upcycling and using it sa art niya na mas mag-enlighten lang din siguro sa mga tao na yung basura ay may paggagamitan. Parang ang term nga niya ay trust the treasure. So siya yung nag-isip na ito mas magandang gawin, pwedeng ganitohin. So ako lang we produce machineries para pagdikit-dikitin at magamit yung mga discarded single-use plastic na problema ng ating society. Wow, napakaganda naman, sir. Pwede po ba makita natin mamaya yung paano i-press o paggawa ng canvas po? Pwede po. Ayusin po natin yan. Okay po, thank you po. Talakayan, so paano ba ginagawa itong canvas na to ni Sir Gilbert Angeles and ni Sir Jun Parada? So, sir, paano nga po ba itong ginagawa, sir? So, ang ginagawa namin, dahil may organization kami, ang tawag ay Closed Loop, so nagpupunta kami diretso sa mga restaurant. Dahil ang kailangan namin ay yung clean and dry, yung mga fresh, yung mga gamit nila agad, na hindi nila hinalo dun sa mga nabubulok nila. So pagka nakuha na namin, so for example, ito yung hindi pa ito na-process. Ilalagay dito sa makina na ito, tapos magiging shred siya, tsaka namin kukuhanin dito. Ito yung mga nagiging product nila. So pag naging ganito na, magiging ganito na sila. Ayan, no? Pag na-shred na sila, tsaka namin sila ilalatag dito sa aming bed. Binder bed. Binder to, binder bed. Oh. So itong binder na to, ay kung walang araw, ang gagamitin namin yung burner, kaya eco-friendly pa rin siya dahil hindi ito usok ng plastic, ito ay usok na galing sa ipa. So hindi siya nakakasama sa hangin, ano? So kung meron namang araw, solar ang gagamitin natin. So pagka natapos na siya, nakuha na, naluluto, ito on process siya ngayon. So ang gagawin natin, ito yung magiging produkto na, tsaka pa lang magpipinta ang artist dito. So depende sa kanyang gusto, materials. Kunwari ang gusto niya dark yung meron na siyang pondo na dark o darker. O pwedeng lighter katulad nito. So ito ang mga finished product na ito ang magiging canvas ng isang artist. Okay? So sige. So ito yung mga product, and nagte-thank you kami sa Closed Loop at inadapt niya ang Napaganda pong explanation ni Sir Gilbert Angeles. So may tanong naman tayo kay Sir Luis Parada. Sir, napaganda ng advocacy niyo po. May tanong lang po, paano po or pwede po bang gawin na magkakapareho na color or talagang minimix nyo na po siya para walang hassle? Lahat po pwede. Kaya lang, kapag ang tataas po yung cost, kapag pinagsama-sama natin yung color. Although,
meron din kaming sistema na gagawin, sama-samahin, para doon pa lang, we could control. Kunyari, puro red, doon sa area na yon, puro white, pwede naman po yun. Kaya lang, kung ang nangyayari kasi sa atin, parang dahil din sa gusto ni Gilbert na abstract yung pinakang canvas, kaya ganito. Pero meron din kami, segregation lang yung mangyayari doon na yung colored magkakasama. Kung nakita nyo kanina yung white, pwede naman puro white yun eh. Pag puro white yun, walang sinamang colored, plain white po yan. So lahat po controllable kung ano yung gusto ng artist no, sa inyo. Kung pwedeng puro blue, meron mga kami puro black. Kung makikita nyo yung, di ba, mga usok-usok sa atin, mga sa Shopee. Di ba, kulay itim po yun. Yung Meron tayo dyan, nakita nyo po, pakita nyo, black na black yun, ang canvas. Depende po kung ano yung gusto ng artist. Lahat po yan, repeatable. Lahat pwedeng gawin yan according kung ano yung gusto ng artist natin at ano yung gusto nilang ma-accomplish o maging pinakang base background color ng canvas nila. Anything, lahat po pwede. Pwede rin kung, what you call that, paper o... Yung paper ho, nasusunog eh. Hindi ho pwede. Dapat talaga more on nasa characteristic ng plastic. Okay. Kasi hindi naman natin sila minimelt. Hindi na natin sila minimelt. Binabind lang po natin. Meron kasi certain property, a certain plastic na binding temperature lang. Hindi siya melting. Kaya yung melting kasi, usok na yan eh. Yung nakikita nyo usok dyan, yung usok ng ipa. At hindi po yan talagang burn. Kung nadidinig nyo yung carbonized hull, Paano ma-close? yan, ang finish niyan, kalahati niyan carbonized hull pa yan. Hindi siya abo. So maganda rin yun sa sa amendment ng halaman kasi parang ano yan biochar na tinatawag. Another topic na naman po yun. Kaya ko yung closed loop kasi, lahat ng basura, iniisip natin kung paano iikot mula sa basura gagamitin yung pinakang biochar, maganda sa halaman, yung halaman, pagkain ng manok. Kung makita nyo, kaya may manok ako dyan, kasi umiikot yon. May halaman, may manok, may dumi, may ikot po yung sistema. Magaling po. Napakagaling na invento mo, sir. Eco-friendly talaga, sir. Thank you so much. Thank you po.